So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto na. Talaga nga namang panalo pa din ang mamamayang Pilipino. Kasi imagine that, mga minamahal. Si Bato de la Rosa ay nanalong senador ng bansang Pilipinas for 2025 midterm election and also itong si Bongo. Diba? Panalo yung dalawang yan. Nakakuha pa nga ng first and third place itong dalawang to. Ngunit kahit nanalo ng 2025 midterm election itong si Go at itong si Bato de la Rosa, still panalo pa din tayo. Bakit? Kasi mga minamahal, kinakalambog, kinakatok, inaambahan sila ng sulat ng International Criminal Court. So sabi dito sa balita, ICC trial looms for Go and Bato. Ngayon, here's a thing. Listen, mga minamahal. Counted kaya, lahat tayo dito nagtatanong counted kaya yung magiging boto ni Bato at ni Go? Kasi alam naman natin yan, yung boto nila is for acquittal. Counted kaya ang boto ni Bato at ni Go if ever man na dumating yung warrant of arrest ng International Criminal Court kay Bato de la Rosa at naipadala yung dalawang to sa ICC habang hindi pa nagaganap ang impeachment trial? Diba? Gets ninyo? Mga minamahal, magiging counted kaya ang boto ng dalawang yan? Siyempre, kasi kapag ikaw ay isang impeachment judge, ikaw ay isang hurado, dapat present yung presensya mo. Nandoon ka. Eh paano kung wala ka doon sa naturang korte? Diba? Kasi sila yung magiging impeachment judge and also yung Senate yung magiging impeachment court. So, although kahit malayo pa, pero yung ICC, kumakalabog. Kumakatok na po sa mga pintuan ni Bato at ni Bongo. Diba? So ngayon, basahin natin. Two of former President Rodrigo Duterte's closest allies, Senator Ronald De La Rosa and Bongo, are likely to face trial before the International Criminal Court or ICC, according to the human rights lawyer, Cristina Conti. So, Conti, magiging counsel at the National Union of People's Lawyer or NUPL, and who represents several families of drug war victims, said ICC's investigation into Duterte's bloody anti-drug campaign is entering a decisive phase. Ito, makinig kayo, Bato, I'm pretty sure will get a warrant of arrest. Yan yung sabi ni Conti nung in-interview siya nung Monday. Nako, Bato. Kaya siguro ata hindi na mukhang magpapa-victory party itong si Bato de la Rosa dahil siguro wala ding victory. Panalo man siya sa midterm election, still panalo pa din yung mga Pilipino kasi makakakuha. May assurance, no, na binigay itong si Attorney Cristina Conti. May assurance na mahuhuli itong si Senator Bato de la Rosa. Mabibigyan ng warrant of arrest. So ngayon, if ever man na hindi nakasama itong si Bato de la Rosa at itong si Go, kunyari nasilbihan na ng warrant of arrest. Kasi alam niyo, mayroon po doong siyam na tinakpan yung pangalan, co-perpetrators. Diba, merong siyam na tinakpan ng pangalan. Ngayon, alam naman natin, nakasama talaga dyan si Bato. At yung kanyang mga PNP sa pulis, diba? Sila Albayalde, si Karamat, si Eliezer Mata, diba? So, alam naman natin nakasama yung mga yan. Ngayon, ang punto kasi dito, mababawas kaya sa boto ng acquittal if ever man na itong si Go at itong si Bato ay masilbihan ng warrant of arrest. Alam nyo, magandang balita to ngayong araw. Kala ko tayo yung olats. Diba? Hindi pa din naman pala.
panalo pa din naman pala tayo at the end of the day. Diba? So, kinalampag eh. So, by later, this year, possibly September, we might be looking at the sitting mayor on trial. So, assuming he wins, and we're looking at the two senators at the Republic being on trial. So, despite this detention in The Hague, Duterte has filed his candidacy for mayor of Davao City on Monday's midterms election. A move that observers say is largely symbolic, but may be aimed at maintaining political relevance and support. So, Conte described the development as the stunning paradox, pointing out that a man facing crimes against humanity is simultaneously seeking public office. Ngayon, paano kaya makakapagsilbi sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan? Diba, mga minamahal? Itong si former President Duterte na isang mayor na ngayon ng Davao. Ano yan? Work from home? Dapat magsalita ang COMELEC dyan. Huwag niyong ipasa sa DILG yan. Diba? Kasi ang sabi ng COMELEC, ang kaya lang daw po nila mga minamahal is mag-proclaim. After nilang mag-proclaim, bahala na daw po yung DILG dyan. So ngayon, sa DILG man or sa whatever it is na agency, you should speak. Kasi hindi naman ata po pwede, diba, na itong si former President Duterte isang mayor pero nandoon sa The Hague. Diba? So paano siya magsisilbi, maglilingkod sa mamamayang Pilipino kung wala siya dito sa bansang Pilipinas? Did you really get the point, mga minamahal? O paano tayo pagsisilbihan ni former President Duterte, especially yung Davao? Alam naman natin na proclaim, alam naman natin na panalo itong si former President Duterte doon nga po sa Davao. Ewan ko ba ba't may bumoto pa din dyan? Nagtataka lang ako sa mga taga Davao, ba't nyo binoto ang taong wala naman dito? Although tambak ang laban at nagpapakita nga ng pagsuporta, mga minamahal, nagpapakita ng suporta kay former President Duterte, pero hindi ba inisip ng Davao na mas malaking gulo yan? Diba? Paano yan kung si Migs Nograles pa din ang magiging mayor? Kasi ang tawag dito, mga minamahal, ang tinakbuhan lang naman ni Baste is Vice. Diba? Vice lang naman yung tinakbuhan niya. Oh, kagaya ng nangyari doon sa Bamban. Sino yung naging mayor doon ngayon? Yung kalaban ni Alice Lialgo. Yung sumunod na may pinakamataas na boto, di ba? If I am not mistaken, ganun yung nangyari. Kasi di ba itong si Alice Lialgo ay, tawag dito, nakadetain. Di ba? Nakadetain itong si Alice Lialgo. So ngayon, what if ganun din yung mangyari? Hindi binoto si Migs, hindi siya nanalo, tinambakan ni Duterte, and we accept that the fact na tambak nga kasi madaming uto-uto sa Davao. Pero yung punto kasi dito, mga minamahal, what if si Migs yung magsilbi dyan sa Davao? Gets ninyo yung punto? Eh di mas lalong magkakagulo. Diba? So ewan ko ba ba't pinili pa din ng Davao itong si former President Duterte na iboto despite na nandoon siya sa The Hague, despite na nandoon siya sa ICC, hinaharap yung kasong crimes against humanity, yung kasong war crimes, yung kasong genocides, 'di ba? Ewan ko, dami pa ding uto-uto. So ngayon, pangalawang pag-uusapan natin dito, kasi total, uto-uto din naman yung mga taga Davao, o baka sasabihin naman ninyo, hindi, walang ninakaw na confidential funds itong si VP Sara Duterte. O, tingnan nyo tong balitang to, mga minamahal. DepEd, OVP, disbursing officers, security officer handled confidential funds. So the Department of Education and the Office of the Vice President confidential funds were not directly paid to the informants and other recipients by the Special Disbursement Officer. Instead, the task was delegated to designated security officers. Alam din ninyo yung kwento, mga minamahal, kung saan mayroong umamin. Nakalimutan ko yung pangalan. Si Gina Arroyo ba? Diba na
every month, nakaka-receive sila ng 25,000 pesos. Diba, gets ninyo? Tapos meron pang isang pinag-resign doon na ang habol lang naman sana ay makarating ng 60 years old para makakuha ng magandang pensyon. Pinag-resign. Diba? Grabe po yung garapalan sa sektor ng edukasyon nung si VP Sara yung naupo bilang secretary ng education ng DepEd. So, sabi dito, after 7 hearings by the House Committee on Good Government and Public Accountability, the authenticity of the acknowledgement receipts remains uncertain based on the response of former DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda and OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. So, at the hearing on Monday, November 25th, both claim they have no idea how the confidential funds were used since the funds were disbursed to security officers. Yan na nga yung problema dito kay VP Sara, mga minamahal. Masyadong magulo yung kanyang opisina. To the point na pinag-withdraw daw yung isang security aid. Diba? Na VSPG ni Sara Duterte. Kaya nga, nung tinanong itong si Zulaika Lopez, hindi yung nag-withdraw niyan, kasi pinagkakatiwalaan naman ni VP, yung kanyang isang bodyguard, yung 125 million confidential funds, at ibinigay na yun kay VP. Kaya hindi nila alam kung saan napunta. Diba? Yung pera na 125 million confidential funds na naubos within 11 days. Nagigets ninyo? Bakit kung nga ba ito itinatopic at itinatakal pa ulit-ulit? Kasi mga minamahal, sobrang halaga talaga nitong usapin na to. Bakit mahalaga? Kasi ito, klaradong ebidensya. Diba? Ng pagnanakaw sa kaban ng bayan ni VP Sara Duterte. And I don't really get the point, bakit yung impeachment ni VP Sara para sa mga DDS ay politicking daw, fishing daw. Which is hindi naman po fishing ang nangyayari. Meron pong mga ebidensya, actually 8. Diba? Nakalagay sa article of impeachment. So, how can you say na yung impeachment ni VP Sara Duterte ay matatawag nating fishing? Matatawag nating pamumulitika. Hindi naman po pinupolitika, walang pinupolitika. Sadyang merong ebidensya. Merong nakitaang ebidensya. Gets ninyo? O ngayon, yung mga DDS dapat magsaya ngayon, di ba? Kasi pasok si Go, pasok si Bato. Ang problema nga lang, mukhang masisilbihan na ng warrant of arrest yung dalawa. Di ba? So dahil masisilbihan ng warrant of arrest yung dalawa, ay I don't know lang kung kasama pa ba yung boto nila. Pero nandyan pa din naman si Robin, si Amy, si Camille, I think si Bam. Nandyan pa rin. Sino pa mga minamahal? Yung Cayetano. Diba? Actually, kung bibilangin sila, parang 12 eh. Si Mig Subiri, pero hindi lang natin alam yung laro ng Senado. Diba? Pero alam nyo, sobrang bait ni PBBM kasi hindi niya binabraso. At unlike yung ginawa nila VP Sara Duterte noon kay Dilima, binraso ang kaso. Alright. Continue tayo. For, sabi dito, the security officer were the one who traveled to various locations and were in the field to distribute reward and pay the rental expenses of safe houses. See? Yung safe houses, confidential funds ba yun? Confidential ba yun? Diba hindi? O, ano-ano yung mga confidential? Yung intel. Diba? Yung sa drugs. Yun yung mga confidential na pinaglalaanan ng confidential funds. Pero yung safe houses, books, tables, chairs, sa tingin ninyo confidential yung mga yan? For the DepEd, Paharda said he handed the funds to DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco. So for the OVP, Acosta said she handed over OVP's 125 million confidential funds in full to Colonel Raymond Lachica. Yan yung head ng VPSPG ni VP Sara Duterte. Sa madaling sabi, siya
yung pina-withdraw nga na nalaman natin doon sa Senate hearing. Siya yung nag-withdraw at siya yung nagbigay ng pera kay VP Sara Duterte. So, meron po akong process ng pag-disburse. Sa security officer lang po ako nag-disburse, wala nang iba. O sino yung security officer na yun? Walang iba, kundi si Lechika. Diba? So, munting paalala ko lang yan sa inyo mga minamahal. Na masyadong wag sanang fanatiko. Diba? Yung mga DDS. Katulad ni Jam Magno, pinili niyang manindigan kaysa maging panatiko. Diba? Ang sabi niya nga, dapat mas maging malakas itong si former President Duterte para harapin yung mga kasong ipinupukol sa kanya. Kasi hindi pa naman siya nadedeclared as guilty. So, ipanalangin na lang natin na mas maging malakas siya sa bawat araw nang sa gayon, diba, maharap niya yung mga ipinupukol na kaso sa kanya. Dapat ganon. Huwag masyadong panatiko. Gets ninyo? Alright. So, mga minamahal, yun lamang po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.